Hello po mga ka-DDS, magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon kung saan man kayong sulok ng mundo. So nandito na po tayo ngayon na naman isang episode ng ating YouTube na video, commentary regarding po ito ngayon sa isang mainit na topic, no? So talagang ang daming trending topics ngayon, may yung speech ni Senator Cayetano, yung kanyang puro-puro opinion regarding sa mga lumalabas ngayon sa international media. So ito yung mga pinagtutunan ng pansin, yung ginawa na speech ni Leni Robredo, yung Vice President, na ang dami nagagalit talaga ng mga ka-DDS natin, ng kapareho natin na mga supporters ni President Duterte. Kasama na rin dito yung mga, ang dami-dami talagang issue ngayon na lumalabas sa Pilipinas ngayon na talagang nakakabahala na po, at sana po ay patuloy pa rin tayong lalabas ng mga Duterte supporters, kasi ang dami-dami ang sabi ang dami daw trolls, mga trolls daw tayo, pero actually po hindi po yun totoo. Isa sa mga mainit na topic ngayon na kailangan nating pag-usapan ay yung reaksyon ni Senator President Aquilino Coco Pimentel III na nagsabi na medyo nainis siya doon sa European Parliament. Sabi niya, for interfering and trying to micromanage the internal affairs of the Philippines. Yung sa text message ni Senator Coco Pimentel, sabi niya sa European Parliament, they should know its place in the world. Para kasing parang tingin ng European Parliament sa Pilipinas ay napakaliit. Kaya basta-basta na lang nila gustong diktahan ano yung mga domestic at saka political affairs natin dito sa Pilipinas. Sabi nga ni Coco Pimentel, it has no right to manage the Philippine affairs, hence much more no right to micromanage our country. So yun yung pinaka mabigat niyang sabi. Kasi sabi niya, nagdagdag pa siya, and please mind your own business and don't ever tell the Philippine Senate on who should chair any of its committees. Sabi ni Coco Pimentel, no? Talagang binigyan niya ng napaka matigas at talagang napaka forceful na message yung European Parliament. Kasi yung matatandaan natin, yung European Parliament kasi bakit ganito ang reaksyon ni Senator Coco Pimentel, it's because sabi ng yung naggumawa kasi yung European Parliament ng isang joint resolution nailing or requesting for the release of Senator Leila de Lima. So, 'di ba parang lumabas kasi sa kanila na parang political prisoner, o parang dahil hindi lang yung opinion ni de Lima sa EJK, yun yung reason bakit nakulong si De Lima. Hindi yung talagang may ginawa siyang kabulastugan dati, yung sa DOJ pa siya. So hindi yun ang lumalabas na anggulo doon sa European Parliament. So naglabas nga sila ng joint resolution na kailangan daw i-release si Leila de Lima, and then the resolution mentioned de Lima na tinanggal ng posisyon bilang as chair ng Senate Justice Committee on Human Rights. So parang sabi nila dapat hindi daw tinanggal si de Lima bilang chair ng Justice Committee on Human Rights. At the same time, ayaw daw nila na nakulong si de Lima. Nakulong si de Lima ngayon dahil sa kontra lang daw ito ng AJK. So talagang grabe naman talaga yung clout, kung sino man ang clout na may mga information na nangyayari doon, o binibigyan ng mga information doon yung international media or yung pati yung Parliament Union, no? So grabe talaga, parang pati ako dahil sa napaka-emotional ko, parang medyo nauutal ako pag mga ganitong mga topic na talagang gusto mong magmura, gusto mong magsigaw, parang talagang ganun eh. At the same time, sabi ni Senator Coco Pimentel,
the European Parliament has crossed the line. So talagang parang sobra na ang panghihimasok, parang sumosobra na, no? Parang oops, wag ka munang parang sobra na yata yan, parang ganun na yung feeling ni Senator Coco Pimentel. Sabi pa niya, the parliaments are free to air their sentiments on various issues worth commenting on from their own point of view, but they should refrain, no, from interfering the internal affairs by commenting on and worse, demanding the reversal of certain actions taken by the sovereign nations. Tama naman, no? So parang sabi ni Coco Pimentel, wag kayong manghimasok kasi ito namang nangyayari sa Pilipinas ngayon are covered by sovereign actions or yung pagka-sovereignty ng Pilipinas. Kasi nangyari parang parang tuta, alila, or lang tayo ng mga European Union na basta-basta lang sabihan yung mga yung mga gagawin natin, no? So sabi niya, the EU Parliament has crossed the line and they should step back and do some soul searching. So sabi niya, magmuni-muni muna kayo dyan, mga European Parliament, no? Parang pinagsabihan niya, huwag kayong basta-basta lang magko-komentaryo or magbibigay ng yung kuro-kuro or magbibigay ng resolution. The worst, 'di ba? Nagbibigay na sila ng resolution. Kasi yun nga, gusto nga nilang manghimasok sa ating mga domestic policies. Sabi naman ni Senator Majority Leader Vicente Soto III, sabi niya, yung pagtawag ng pag-release ni De Lima, no, na yung panawagan ng European is yung parliament is a clear display of arrogance. Parang arrogante, parang mismo sabi niya, arrogante na yata itong EU, pati si si Senator Vicente Soto III. Sir, saludo na rin ako sa iyo kasi parang nandun na kayo, naka-action na kayo kung ano talaga yung mga dapat na papanigan, no? The European Union must be told that we are a democratic nation ruled by law, judicial processes fully functioning. Kasi parang lumalabas kasi na parang wala na tayong rule of law. No? Kaya yung European Union, sabi niya sa Pilipinas, dahil sa lumalabas na mga issues, naririnig nila, magawa sila ng resolution, para walang tayong rule of law, basta-basta na lang kahit anong gustong gawin, yun na. So pati pagkulong kay De Lima, kasi ang sabi kasi lumalabas sa kanila na yun na yun, kasi nakulong si De Lima kasi maraming mga sinasabi laban kay Pangulong Duterte, war on drugs, against allegedly mga patayan. So kaya sa kinulong. So walang angle ng may kasalanan talagang ginawa si De Lima. So sabi ni Soto, the Department of Foreign Affairs should see to it that kailangan niyang to see to it that a note verbatim of protest is filed before the EU. Dapat magkaroon daw tayo ng verbal of protest, no? Magpo-protesta tayo laban sa EU. Yun nga, tama nga naman din kasi iba lang karapatan yung EU na manghimasok sa atin at walang karapatan na manghimasok sa domestic affairs natin kasi we are still ruled by a judicial process at rule of law. So hindi yung walang wala tayong batas na sinusunod. Pero may isang alay kasi si De Lima, no, na taga-Liberal Party na si Senator Kiko Pangilinan. Sabi naman niya that the resolution adopted by the Parliament should serve as a reminder to the government that the international community is closely monitoring the country. Parang binibigyan niya ng justification. Talaga namang itong yellow na to, si Kiko Pangilinan, binibigyan niya ng justification ngayon yung EU para manghimasok sa bansang natin, yung domestic affairs ng bansa natin. So sabi niya, closely monitoring lang yan. Sabi niya,
Nag-warning ba si Pangilinan that the country is a political situation may affect the Philippine trade relations with the EU? Sabi niya, uy, dahan-dahan tayo kasi baka mapektuhan yung trade relations natin. Yun nga naman talaga palaging yung foreign aid, yung trade relations, parang ganon. So, okay, pangmasukan nyo na lang yung domestic affairs namin, kayo na masusunod, basta wag lang kayong yung mga trade relations. So, talagang kaagad, parang kinikidnap tayo sa isang rason or isang sistema na talagang pagsabihin ka agad na trade saka sanctions or yung economic sanctions, talagang takot ka agad tayo. Kailangan ba talagang ganyan? So parang sabi nga ni Pangilinan, parang medyo umu-OA nga, sabi niya billions of dollars worth of trade and investments coming into the country are at risk of being lost and poverty and employment worsening because of the deteriorating human rights situation in the country. Ayan na naman, no? Parang yung human rights na sinasabi nila na mga killings, parang walang nangyayari dati na mga patayan, yung mga riding ang tandem ng mga kriminal, na kung tutuusin mo naman, statistically, mas marami pang namamatay dati kaysa mga namamatay ngayon. Yun nga pinagkaiba, ang namamatay ngayon mga kriminal. Dati, yung namamatay sa panahon ni Noynoy Aquino, na kaalyado ni Pangilinan, mga inosente, mga bata, mga babae, mga estudyante, so nare-rape, yung mga, so yun yung hindi na nakikita. So tinitingnan lang ngayon, yung namamatay daw ng mga kriminal. And it's a worsening human rights situation in the country. Oh my God, ano bang kuro-kuro ito? Sabi niya, we should be focused on creating an atmosphere conducive to economic growth and job creation. But what we have instead as atmosphere of violence, lawlessness, and vigilante killings. Oh my God, grabe ito talaga si Pangilinan, no? Sabi niya, meron daw poverty, unemployment, and then worsening unemployment and deteriorating human rights situation in the country. Oh my God, parang saan ba ito nakatira si Pangilinan natin? Parang ngayon lang niya nakikita yung yung mga problema na to. Parang pinapalala nila yung mga yellow, yung Liberal Party, lalo na ito si Pangilinan, Kiko Pangilinan, pinapalala niya yung parang may pinapalabas sila na ngayon mas malala kasi walang human rights, respect for human rights, at deteriorating yung ating human rights situation. Pero kung titingnan mo naman talaga sa last year or the other years pa, yung namuno pa si Noynoy Aquino, mas grabe kung titingnan mo talaga statistically. And then sabi naman ng former Justice Secretary De Lima ng Commission on Human Rights, she said that considers herself as a first political prisoner of the Duterte administration. Grabe, no? So talagang sabi nila first political prisoner daw si De Lima. Political prisoner, ano bang reason bakit si De Lima nakulong? Diba ang daming mga allegations, tapos kayo nakulong siya kasi hindi man lang siya nagbigay ng comment kasi parang ka-ombudsman daw. Ang dami, napaka-complicated. Kung titingnan mo naman talagang parang sabi nila, tayo daw yung mga trolls gumagawa ng fake news, pero sila mismo nag-iimbento ng kanilang rason. Gumagawa din ng mga fake na mga balita. So, mga ka-DDS talagang anong masasabi nyo dito? Talagang sobra-sobra na talaga itong mga dilawan na ito. Parang sila mismo ang nagpapalugmok, nagpapalaganap ng mga maling balita, nagpapalugmok sa bansang Pilipinas natin. At the same time, kailangan talaga yung suporta natin kay President Duterte. Wag lang talaga tayong mawala ng pag-asa. Let's pray, and kahit ito sa simpleng comments natin, may paabot natin sa ating Pangulo na nandyan pa rin tayo para sa kanya. At marami pa rin tayong mga nagmamahal sa kanya. Nandito yung 16 million pa rin sa kanya, active na active. And I'm one of those, and my family is one of those. So, talagang dapat maging panatag lang tayo, maging kalmado, and let's pray. Sana hindi matuloy yung mga masamang balak ng dilawan, no? Lalo na itong panghihimasok ngayon ng European Parliament, no? Hindi talaga maganda. So
hanggang dito lang muna. So it's a very hot topic nga, no? I hope you are going to comment, and then if you want, you can subscribe to this channel. So thank you very much and for listening and for sharing your views. Thank you very much in advance. So maraming salamat po at God bless you.